Sa Asya ngayon, mas umiinit ang tensyon habang lumalakas ang China at mas nagiging aktibo ang Estados Unidos sa rehiyon. Pero sa gitna ng dalawang higanting ito, may isa pang bansa na tahimik ngunit may malaking epekto sa balanse ng kapangyarihan. Ito ang Japan. Madalas hindi nababanggit ang Japan kapag pinag-uusapan ang military rivalry, pero sa likod ng katahimikang ito, may malinaw na dahilan kung bakit maingat ang China sa bawat galaw ng Japan. Kaya mahalagang unawain kung ano ang tunay na meron ng Japan at bakit ito tinitingnan bilang seryosong kalaban sa Pacific. Pero ang tanong, bakit nga ba dito natatakot ang China? Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Matagal na ang pinagmula ng tension sa pagitan ng Japan at China. Noong huling bahagi ng 1800s, nakipagdigma ang Japan sa China at nanalo sila. Dahil dito, nakuha ng Japan ang Taiwan at ilang mahahalagang teritoryo. Humaba pa ang sigalot noong 1930s nang salakayin ulit ng Japan ang maraming bahagi ng China. Pagdating ng World War II, naging mas malala ang labanan. Milyon-milyon ang namatay at malaki ang pinsalang iniwan nito sa dalawang bansa. Hanggang ngayon, dala pa rin nila ang bigat ng kasaysayan at malaking dahilan ito kung bakit mabusisi ang bawat military move na ginagawa ng Japan at China laban sa isa't isa. Nang matapos ang World War II, halos nasira ang buong Japan. Dahil natalo sila, ipinataw sa kanila ang isang batas na nagsasabing hindi sila pwedeng magkaroon ng military na gagamitin para sa pag-atake. Pwede lang silang magkaroon ng puwersang pangdepensa. Kaya nabuo ang Japanese Self-Defense Force. Sa papel, pangdepensa lang ito. Pero habang lumilipas ang panahon, naging moderno at malakas ang puwersang ito at mas advanced pa kaysa sa karamihan ng bansa na may regular na military. Isa sa pinakamalinaw na halimbawa nito ay ang Japanese Navy. Meron silang dalawang malaking barko, ang Izumo at Kaga. Noong una, sinabi na helicopter carrier lang ang mga ito. Ibig sabihin, pang-helicopter lang ito at hindi para sa jet fighters. Pero habang nakatingin ang mundo sa ibang issue, unti-unting binago ng Japan ang mga barkong ito. Pinalakas nila ang flight deck, inayos ang coating para kayanin ang init ng modernong jet, at binago ang loob para magkaroon ng sapat na lugar para sa mas mabibigat na aircraft. Dahil dito, kaya na nitong magdala ng halos 30 aircraft, kasama na ang F-35 stealth fighters. Bukod pa rito, kaya rin nitong magdala ng mga sundalo, gamit armas at fuel na sapat para sa mahabang operasyon. Dahil dito, kaya na ng Japan magpalipad ng air power kahit malayo sila sa sariling lupa. Napakalaking bentahe nito sa Pacific, lalo na kung biglang magkaroon ng tensyon sa East China Sea. Hindi lang ito ang dahilan ng pag-aalala ng China dahil meron ding napakalakas na submarino ang Japan. Meron silang 22 submarines na hindi lang basta maraming bilang, kundi mataas rin ang kalidad. Ang Soryu class halimbawa ay kilala bilang isa sa pinakatahimik na submarino sa buong mundo. Mahirap itong ma-detect kahit gumagamit ng modernong sensors ang kalaban. May dala pa itong mabilis at eksaktong torpedo at anti-ship missiles na kayang umatake mula sa ilalim ng dagat. Mas nakakatakot pa ang mas bagong Taigei class dahil gumagamit ito ng lithium-ion battery, kaya mas matagal itong nananatili sa ilalim at mas tahimik ang paggalaw. Ito ang uri ng teknolohiya na hindi pa kayang gawin ng maraming bansa, kaya mas mataas ang respeto dito ng mga experts. Kung sa nakaraang bahagi ay nakita natin kung paano nagbibigay ng lakas sa Japan ang kanilang mga carrier at submarino, mas lumalawak pa ang abilidad nila kapag pinagsama ang iba pang bahagi ng kanilang hukbong dagat. Para sa China, ang kombinasyon ng mga submarinong Soryu at Taigei ay malaking problema. Ang dalawang klase na ito ay napakatahimik at mahirap makita ng radar o sonar. Kahit maglagay ang China ng maraming barko, sensor o sonar net sa dagat, palaging may posibilidad na may isang Japanese submarine na nakapwesto sa ilalim nila. Dahil dito, hindi sigurado ang China kung kailan o saan manggagaling ang posibleng atake. Ito ang nagbibigay ng malaking stress sa kanila sa bawat kilos sa karagatan. Pero alam ng Japan na hindi sapat ang submarino para protektahan ang buong bansa, kaya gumawa sila ng mga destroyer na kayang harapin ang iba't ibang banta mula sa himpapawid at dagat.
Ito ang Aegis Destroyer ng Japan. Meron silang 8 ganitong klase na binubuo ng Kongo, Atago at ang pinakabagong Maya class. Ang mga barkong ito ang nagsisilbing utak at panangga ng Japanese Naval Fleet. Sila ang unang nakakakita ng papalapit na panganib dahil sa advanced na radar system. Kapag may missile, eroplano o barko na lumalapit, sila ang unang gagawa ng aksyon para pigilan ito. Malaki ang armas na dala ng bawat destroyer. Meron itong 76 na vertical launch cells. Dito nakalagay ang iba't ibang uri ng missiles na kayang sumalo o sumira ng ballistic missile, cruise missile, eroplano at maging barko sa malayong distansya. Meron din silang missile para sa close-range defense at rocket system na ginawa para umatake sa mga submarino. Dahil sa dami at kapangyarihan ng armas na ito, nagiging isang kumpletong depensa ang bawat destroyer sa anumang sitwasyon. Ang pinaka-espesyal sa mga barkong ito ay ang Aegis Command System. Ito ang nagbibigay sa Japan ng kakayahang mag-track ng maraming target ng sabay-sabay. Kaya nitong tukuyin kung alin ang tunay na banta at kaya nitong magbigay ng tamang counter-attack sa loob lamang ng ilang segundo. Sa buong Asia, walang ibang bansa ang may ganitong bilis at katumpakan sa pag-detect ng target. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Japanese Air Force. Mas maliit ito kumpara sa China, pero isa ito sa pinakamodernong Air Force sa rehiyon. Meron ang Japan ng higit sa 14 na operational F-35 at umorder pa sila ng higit sa 100 para sa mga susunod na taon. Dahil dito, sila ang may pinakamalaking F-35 fleet sa labas ng United States. Ang F-35 ay hindi lang panglaban sa ere, kaya rin nitong tumingin ng mas malayo kaysa sa mga kalaban at makalapit ng hindi agad nakikita. Kaya rin nitong magbigay ng impormasyon sa ibang eroplano o command center habang lumilipad, kaya nagiging mas epektibo ang buong Air Force sa bawat operasyon. Sinusuportahan ang mga F-35 ng mahigit 155 F-15J. Kahit mas luma ang modelong ito, malaki na ang in-upgrade sa kanila. Mas malakas na ang radar, mas matibay ang electronic system at kayang magdala ng maraming missiles. Isa pa sa tahimik pero napakahalagang fighter ng Japan ay ang Mitsubishi F-2. Mas malaki ito kaysa sa F-16 at may mas advanced na radar. Ginawa ang mga F-2 para maging specialized ship killers. Kaya nitong magdala ng missiles na ginawa para tukuyin at palubugin ang malalaking barko ng China mula sa malayong distansya. Kapag pinagsama ang stealth ng F-35, lakas ng F-15J at ship-killing ability ng F-2, nagiging napakadelikado ng Japanese Air Force sa sinumang lalapit sa kanilang Q teritoryo. Hindi pa dito nagtatapos ang depensa ng Japan. Meron din silang malaking radar at sensor network na nakakonekta sa buong Pacific. Ito ang pinaka-advanced na detection system sa Asia dahil kaya nitong makita ang stealth aircraft, missiles at drone mula sa napakalayong distansya. Sa sobrang galing ng network na ito, kaya nilang i-track ang galaw ng Chinese aircraft bago pa ito makarating sa gitna ng Pacific. Marami ang nagsasabi na bago pa tuluyang makalipad ang isang J-20, ay nakalog na ito sa Japanese Command Center. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ang kanilang radar system na Eyes of the Pacific dahil tila walang makakalapit sa mga ito nang hindi nila nakikita. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinakapundasyon ng lakas ng anumang militar, ang kanilang mga sundalo. Ang Japan ay may humigit kumulang 25,000 active personnel. Sa bilang na ito, mahigit 150,000 ang nasa Ground Self-Defense Force, 45,000 naman ang nasa Maritime Self-Defense Force, at mahigit 50,000 ang bahagi ng Air Self-Defense Force. Bukod pa rito, may 50,000 hanggang 60,000 reservist rin sila na handang i-activate kung may banta sa bansa. Kung ikukumpara sa China na may milyon-milyong sundalo, mas maliit ang Japan. Pero ang bentahe nila ay hindi sa dami, kundi sa kalidad. Mas mahigpit ang training nila, high-tech ang gamit, at sanay sila sa mabilisang operasyon. Malaki rin ang naitutulong ng kanilang partnership sa US, mula sa joint exercises hanggang sa intelligence sharing, kaya mas advance ang galaw nila kumpara sa karamihan ng bansa sa Asia.
Malakas din ang Armor Division ng Japan. May mahigit silang 300 at 40 modern tanks, kabilang ang Type 10 na isang main battle tank na ginawa para sa mabundok at masikip na terrain ng Japan. Magaan ito, mabilis, agile, at may advanced fire control system kaya kayang tumama nito sa target kahit umaandar. May real-time battlefield network din para sa koordinasyon sa ibang unit. Sa timog ng Japan, mula Kyushu hanggang Okinawa, unti-unting nabubuo ang tinatawag na Wall of Missiles. Ito ang depensang nakatutok laban sa mga agresibong galaw ng China sa Senkaku Islands. Kasama rito ang Type 12 anti-ship missile na may 150 kilometro range, pati mga medium-range anti-air system tulad ng Chusam at Chukai-sam. Nandoon din ang Patriot PAC-3 bilang huling depensa laban sa ballistic missiles at pinatitibay pa ng US-operated THAAD system. Kung pagsasamahin ang lakas ng Japan at ang tulong ng kanilang mga kaalyado, lalo na ang US, Australia, India at ngayon pati Pilipinas, nagiging malinaw na hindi basta-basta matitinag ang kanilang depensa. Pero kayo, sa panahon ngayon na ang mga bansa ay palakas ng palakas ang depensa, mas kampante ba kayo sa ideya na may matitibay tayong kaalyado? O mas nakakatakot isipin na lumalakas din ang tensyon sa paligid natin? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.